Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bayarang Abogado. Kasagsagan ng pandemya, ang pagkalat ng COVID ay naglipa na hindi lang sa buong Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Kaya naman todo ang paghihigpit sa bawat barangay upang maiwasan ng pagkalat pa ng nasabing virus. At dahil hindi nakakalabas ng bahay si Minard, kaya naman bukod sa paglilinis ng kanilang bahay ay ang panunood ng mga paborito niyang palabas ang tangi niyang pinagkakaabalahan. Pagtungtong ng high school ay doon na nagsimulang makahiligan ni Minard ang panunood ng mga palabas na patungkol sa crime investigation at iba pang mga documentary na may kinalaman sa pag-iimbestiga, paglutas ng kaso at pagpapawalang sala ng mga taong nahatulan na wala namang kasalanan. Doon nabuo ang kaisipan ng binata na maging isang lawyer balang araw. Subalit sa tuwing sinasabi niya ito sa ina, ay tinatawanan lang siya at kinakantsawan. Nagtatrabaho kasi ang nanay niyang si Ginang Alicia sa kanilang munisipyo at madalas itong makasalamuhan ng mga abogado kaya alam ng Ginang ang kalakaran. Nako anak, maraming propesyon ang pwede mong maging, hindi ako sa against sa'yo ha, pero kapag naging lawyer ka, doon mo masasabing mali ang naging desisyon mo. Hindi sa dinidiscourage kita pero parang gano'n na nga. Karamihan sa mga yan bayaran. Kapag naging lawyer ka, kailangan mo maging sinungaling para manalo. Kaya mo ba yon? Hindi ka pa naman ganoon katalino anak. Malamang yan mahihirapan ka. Ganyan ang palaging nadidinig niya sa ina sa tuwing napag-uusapan nila ang tungkol sa pangarap niya ng pagiging isang magaling na abogado. Ma, kung maging abogado man ako, hindi ako magiging bayaran at saka siyempre, napag-aaralan naman ang lahat ng bagay. Palaging dahilan naman ng binata sa tuwing nababanggit ito ng kanyang ina. Basta kung kaya mo, kahit hindi ka man ganon katalino o kahusay, suporta ako sa iyo anak Minard. Yan naman ang palagi niyang nadidinig sa lumalabas sa bibig ng mabait niyang tatay na si Ginoong Michael na nangungunang opisyal konsehal sa kanilang barangay. Ano man ang komento ng mga magulang ni Minard tungkol sa kanyang pangarap ay hindi niya ito tinitingnan bilang isang negatibong bagay bagkus ay pareho niyang inilalagay sa puso't isip niya na ang payo ng mga magulang ay makakatulong sa hinaharap kapag nakapagkolehiyo na siya. Katulad ng sinabi ng mga magulang ay hindi naman ganoon kahusay ang intelektual ni Minard. Magkagayunman ay sinisikap ng binata na gawin ang lahat para matupad ang pangarap niya. Sa pamamagitan ng panonood, pakikinig at pagbabasa na kahit madalas ay hirap na hirap siyang intindihin lalo na sa mga terminolohiya ay nagpupursige pa rin si Minard. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na sumuko at talikuran ng pangarap niyang pagiging abogado. Ngayong taon na to, dahil sa paglaganap ng pandemya ay naging online lang ang klase at ang ilan pa rito ay modular kaya naman naging madali yon para sa binata. Mas nakakatuto kasi siya sa pagre-research habang nanonood ng mga paborito niyang palabas. Ngayong taon na rin na to ang huli niyang pagpasok bilang senior high. Isang taon na lang ay makakapagkolehiyo na siya. Tapos naman na ang klase. Ano kayong magandang panoorin ngayon? Anas niya sa sarili matapos mag-close ng app kung saan sila nag-o-online class sa paaralan. Kagad nag-login ang binata sa kanyang Netflix account para maghanap ng bagong mapapanood para mayroon siyang pagkaabalahan sa tanghaling yon. Tapos na rin kasi siyang maglinis at mag-asikaso ng iba pang gawaing bahay. Kaya naman malaya na niyang magagawa ang kanyang gusto. Habang nanonood sa sala ay napansin niya ang kanyang tatay ng mga oras na yon ay kalalabas lang ng banyo at katatapos lang maligo. Pa, saan po kayo pupunta? Tanong niya rito habang nakatuon sa pasimula pa lang na palabas. As usual anak, dun sa barangay hall. Kailangan daw kami.
May mga bagong dating kasi na relief goods. Maganda kami para ipamigay ang ayuda. Kaswal na tugon ng Ginoo. Napataas kilay lang ang binata sa sinabi ng kanyang ama at pagkatapos ay hindi na niya ito inabala pa. Nagtungo na rin kasi ang Ginoo sa kwarto nito para makapagbihis. Ay wait nga, kukuha muna ako ng makukutkot. Anas ni Maynard sa sarili na saglit na nagpos ng palabas at dali-daling tumakbo sa kusina para kumuha ng pwedeng mangata habang nanunood. Mabuti na lang ay nakakita siya ng chocolate chips pagbukas na ng storage cabinet nila para sa snack. Wow, buti meron pang natira. Aniya sa sarili na kaagad kinuha ang nasabing pagkain. Pagbalik sa sala ay eksakto naman na nakita niyang lumabas ang kanyang mga magulang sa kwarto. Nakabihis na ang mga ito na mukhang mayroong pupuntahan. Aalis ka rin, ma? Tanong niya, kasunod ng pag-upo sa malambot nilang sofa. Saan ka pupunta? Sasabay na ako sa papa mo. Tugon ni Ginang Alicia sabay turo sa asawa nito. Mamimili ako. Schedule ng barangay natin ngayon sa pamamalengke. May ipapasabay ka ba? Ay, oo ma. Sambit ng binata. Wala na tayong mga snacks lalo na tong kinakain ko. Pasabay naman ako ma ng mga snacks. Okay lang po. Nakakatamad kasing manood ng walang hinahangata Napaismid naman ng Ginang. Sige. I-chat mo sa akin ang mga ipabibili mo. Huwag naman masyadong marami ha. Dahil baka kulangin ng budget natin sa pamamalengke para may stock tayo sa buong linggo. Sige po ma, isa-chat ko na lang. Thank you po. Ingat po kayo. Yung face mask tsaka face shield. Huwag niyong kalimutan. Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan Halos sabay na bikas na mag-asawa na kaagad kumuha ng face shield at face mask. Nang handa na ang mag-asawa, ay sabay din nilang isinuot ang pass na nagpapatunay na pwede silang lumabas ng barangay o magpunta sa palengke. Paano, Maynard? Alis na kami ng mama mo. Ilak mo yung gate at huwag ka nang magpapapasok ng kahit na sino. Kahit kayo? Biro ng binata. Ituktukan kaya kita. Sambit naman ni Ginang Alicia. Si mama naman binibiro lang kayo Napakamot na lang ng ulo ang binata bago muling ipinaalala ang ipinabibili niya. Huwag niyo po kakalimutan yung mga snacks ko ma. Huwag mo rin kalimutang mag-chat para mabili ang mga sinasabi mo. Ay sige po, ingat po. Keep safe ma, pa. Pag-alis ng mag-asawa ay tumutok na nga ang binata sa palabas. Pero bago yon ay nag-chat muna siya kay Ginang Alicia ng mga snacks na ipinabibili niya. Lumipas pa ang mga oras. Halos inabot siya ng 2 oras sa panonood ng dokumentaryo tungkol sa isa sa pinakasikat na serial killer sa Amerika na pumatay ng lagpas sa 70 biktima. Habang pinapanood niya mga ito, ay isa-isa niya ring tinatandaan ang mga terminolohiyang may kinalaman sa pagdinig ng kaso. Feeling kasi ni Maynard ay makakatulong mga yon sa kanya kapag nag-aral na siya ng pag-aabogado. Grabe talaga tong serial killer na to. Kakaiba na ang takbo ng utak ng taong to, kaya ganyan. Adas niya sa sarili. Kumusta kaya to sa impyerno? Malamang mataas rango nito kay Satanas. Biro pa niya pagkalaon. Nang mapalingon siya sa kanyang kinakain ay napansin nga ng binata na wala nitong halos laman. Naku, ang tagal pa naman ni mama, wala na ako makain nito. Ano kayang susunod kong panonoorin? Tanong niya sa sarili. Dapat ba lang pinanood ko yung tungkol sa konstitusyon ng Pilipinas. O at least man lang yung mga may kinalaman sa bansa para magkaroon ako ng mga ideas. Natigilan siya sa pagsasalita matapos makarinig ng kalabog sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang kanyang silid. Napalingon siya sa hagdan bago magbaling sa itaas noon at pagkatapos ay saka siya tumayo nang bigla naman siyang nakarinig ng kalabog uli. Kumpara nung una, mas malakas na ang sumunod na pagkalabog
kaya medyo nakaramdam ng kakaiba ang binata. Langya, mag-isa pa naman ako rito ngayon. Napahawak siya sa dibdib at saglit itong hinimas-himas. Dalawang magkasunod na kalabog na naman ang nadinig ni Maynard mula sa kanyang kwarto kaya medyo kinutuban na siya. Sino yan? Pasigaw niyang bigkas at pagkatapos ay kumuha siya saglit ng baseball bat na nakasabit sa malapit sa hagdan. Pagkatapos noon ay marahan siyang umakyat sa itaas hanggang sa marating ang pinakadulong baitang. Sumilip siya sa loob ng kwarto mula sa nakauwang na pinto nito. At pagkatapos ay sumulyap siyang saglit sa katapat na pintuan kung saan kita ang maliit na balkonahe roon. Wala siyang nakitang kahit sino kaya naman nagbalik tingin siya sa kwarto at dali-daling binuksan ng buo ang nakauwang na pinto. Sino kang inayupa ka? Kaagad niyang inihanda ang hawak na pamalo para kung sakaling may kung sino mang umakyat sa kanilang bahay ay kaagad niyang madidepensahan ang sarili. Kaya lang ay mula sa kama, tumambad sa kanyang paningin si Choco, ang pusa nilang halos magtatatlong linggo na ring nawawala. Choco! Dali-daling binitiwan ng binata ang bat at kaagad nilapitan ng alaga. Saan ka ba nang galing ha? Hindi makapaniwala niyang bigkas. Sa totoo lang kasi ay hindi na sila umaasang makikita pa ang alagang pusa matapos itong mawala. Matagal na kasing maraming nagkaka-interes dito dahil bukod sa makahalong pagkaitim at pagkaabo nitong kulay, malusog, maganda at maamo ay may kamahalan din ito. Russian Blue kasi ang nasabing breed ng pusa. Binuhat niya ang pusa at saka ito hinimas-himas sa ulo. Buti naman at bumalik ka. Malugod niyang wika. Ano, kumain ka na ba? Dali-dali siyang lumabas ng silid kasunod ng pagkuha sa bat at saka ito ibinalik sa pagkakasabit malapit sa hagdan. Nang nasa kusina na sila ng alagang pusa ay kaagad niya itong pinakain at pinainom bago muling hinimas-himas ang ulo. Tingnan mo, payat-payat mo na. Buti na lang talaga nakabalik ka. For sure, matutuwa sila mama at papa nito kapag nakita ka mamaya. Saka siya tumayo at nagtungo sa CR para saglit na umihi. Nang matapos na ibinalikan niya ang pusa at nagulat siya ng bahagya dahil naubos na kaagad ang ipinakain niya rito. Mukhang gutom na gutom ka talaga. Ani Maynard bago lagyan ulit ng cat food ang kainan ng pusa. Habang nagpapatuloy ito sa pagkain ay bumalik naman si Maynard sa sala para ipagpatuloy ang panonood ng mga paborito niyang dokumentaryo. Ano na nga bang panonoorin ko? Tanong niya sa sarili saka nagtungo sa browser para mag-search na lang muna ng mga movies o documentaries. Best documentaries or movie about solving case, etc. Sinabayan niya ng pagsasalita ang pagtatype. Then, enter. Paglagatok ng button ay isa-isang naglabasa ng mga palabas na may kinalaman sa sinearch niya. Nag-scroll down ang binata ng mga videos hanggang sa maagaw ng pansin niya ang isang dokumentaryo. Ang kauna-unahang kaso sa Estados Unidos na isinakorteng may kinalaman sa demon possession. Ang suspect ay pumatay daw dahil iniutos sa kanya ito ng demonyo. Wow, sounds interesting to ah. Mahinang sambit ng binata. May ganito palang kaso sa Amerika na naidala nila sa korte. Mapanood nga. Tingnan ko kung paano nila ito napag-usapan sa korte. May ganito kayang kaso sa Pilipinas? Mamaya nga i-search ko. Ito munang una kong panonoorin. Pagkaklik niya sa palabas ay eksakto naman na biglang namatay ang laptop. Ay anak ng teting oh. Nang tingnan ni Maynard ang gilid nito, saka siya napatapik sa noo dahil nakalimutan niya pala kaninang isaksak ang charger ng laptop. Hindi niya rin napansin ang reminder na kanina pa nagpa-pop up sa ibabang bahagi ng laptop. Ay, nandun na ako eh. Makakanood na nga sana ako eh. Aniya. Sa kanya ito isinaksak muli.
Habang naghihintay na mag-on ulit ang laptop ay tumingin muna siya sa kinaroroonan ni Choco. Abala pa rin ang pusa ng mga sandaling yon, kaya naman napangiti lang siya habang minamasdan nito. Pagkalaon ay saka siya napatingin sa malaking nilang orasan na nasa kaliwang banda ng 51 inches nilang LED TV. Ayon sa mga magulang ni Maynard, ang cabinet clock na yon ay galing pa sa lolo ng lolo niya, kaya naman kahit luma na ay pinakaiingatan pa rin ito ng kanilang pamilya. Antigo na nga ito kung tutuusin. Kaya lang kung minsan ay medyo natatakot ang binata sa orasan na ito, lalo na kung gabi dahil pakiramdam niya ay nagpaparamdam ang kanununuan niya sa pamamagitan ng nasabing orasan. Ang tagal naman nila mama mag-aalas 4 na eh. Grabe, ano kayang pinamili nun? Eksaktong pagkasabi niya noon ay tuluyan na ngang bumukas ang laptop, kaya tila nakalimutan niya na rin ang tungkol sa ina. Nag-resume search siya ng panonoorin kanina hanggang sa matagpuan na nga niya ito. The Devil Made Me Do It case. Basa niya bago i-play ang palabas. Magsisimula pa lang ulit siya sa panonood nang bigla namang mayroong nag-doorbell. Dahilan para matigilan na naman siya. Ay, istorbo naman talaga naman. Napapakamot niyang bigkas sa sarili at saka muling pinos ang pinapanood. Tumayo agad si Maynard at sumilip sa pinto para sipatin kung sino ang nag-doorbell sa labas ng kanilang bahay. Nak, pagbuksan mo naman tong pinto Pasigaw na saad ni Ginang Alicia, tangan-tangan ng ilan sa mga pinamili nito. Opo, nandiyan na ma. Dali-daling tinungo ng binata ang gate at saka ito binuksan. Pagpasok ng kanyang mama ay binuhat na rin niya ang ilan sa mga pinamili nito. Grocery galore ka ma. Kantsaw niya sa Ginang pagkakita sa dami ng mga pinamili nito. Nandito po ba yung pinabili ko? Oo, nandiyan na anak. Mamaya mo nakalikutin doon sa loob ng bahay, ha? Ang dami nito, ma. Hirit pa ng binata. Parang wala ka ng balak lumabas, ha? Natatawa niyang turan. Nako, sinabi mo pa. Talagang ayaw ka na muna magpunta-punta sa palengke kung hindi naman kailangan. Mahirap na mamalengke ng mamalengke ngayon, anak. Nakakatakot sa labas. Lalo na ngayong nabalita na meron na raw kaso ng COVID doon mismo sa pamilihan. 3 tindera at 1 tindero ang nag-positive. Pagkalaon ay tumigil ang Ginang sa tapat ng pintuan ng bahay. Ay, teka, pakikuha nga muna yung alkohol at bugahan mo ako. Pati itong mga pinamili ko. Sinunod nga ng binata ang inutos ng kanyang ina. Bago pumasok ang Ginang sa loob ng kanilang bahay ay halos paliguan niya ito ng alkohol. Okay na ma, pasok na. Pagpasok ng Ginang ay sumalubong kaagad sa kanya ang malambing nilang pusa na si Choco. Laking gulat naman ni Ginang Alicia pagkakita sa nasabing hayop. Oh, si Choco, abay nakauwi na. Pagkalapag ng mga supot sa mesa ay kaagad binuhat ng Ginang ang pusa. Ikiniskis naman ni Choco ang ulo niya sa katawan ng Ginang. I miss you so much, Choco. Grabe, nangayayat ka ng husto Ani pa niya. Nagulat nga po ako nung nakita ko yan sa taas kanina, may. Tapos gutom na gutom pa. Nakadalawang tray yan ng food, no? Eh kung alam ko lang dapat bumili na rin ako ng cat food. Hindi mo ako chinat kaagad anak Ay, mali ko ba ma? Dahilan ni Maynard. Oh, dyan na nga muna kayo ma. Pagpapatuloy ko lang yung pinapanood ko. Saglit na nagkalkal ng pinamili ang binata hanggang sa makita na niya ang mga snacks na pinabili niya sa ina. Kumuha siya ng malaking crackers bago naglakad pabalik sa salas. Ma, palagay na lang sa cabinet yung mga snacks ko Thank you po. Napaismid na lang ang Ginang habang inaaliw-aliw ang pusang si Choco na namiss niya rin ng sobra. Ang mag-ina ay naging abala sa kung ano-anong mga ganap nila ng hapong yon hanggang sa lumipas ang mahabang oras.
Nakapagluto na ng hapunan si Ginang Alicia habang si Maynard naman ay katatapos lang manood ng dokumentaryo. Nang maihanda ng Ginang ang hapagkainan ay nagtungo siya sa sala. Anak, kakain na. Mamaya na yung panonood mo. Yes ma, eksakto. Katatapos ko lang po ng panonood. Dali-daling nagtungo si Maynard sa kusina at saka nakisalo sa ina. Ang tagal po yata ni Papa ngayon, no? Tanong niya habang nagsasandok ng makakain. May meeting pa raw sila eh. Kakatawag lang bago ako matapos magluto. Nakasagutan niya raw kasi yung mag-asawang konsehal. Si Kuya Goreng at Ate Linda? Bakit daw ma? Nagsimula ng sumubo ang binata habang naghihintay sa sasabihin ng ina. Nako, alam mo naman ang mag-asawang yan. Palaging kontra sa papa mo para makapangurakot sila. Sabi ng papa mo tinitipid daw kasi ng mag-asawa yung pamimigay ng bigas na imbis 5 kilo gusto gawing 3 kilo lang. Tapos yung ibang mga sardinas at noodles gusto rin bawasan. Ay, grabe naman po sila ma. Anong sabi po ni Papa? Talong ng binata matapos humigop ng sabaw ng tinolang manok. Ayun, nakipagsagutan siya doon. Buti nga't nandun si Kapitan Iba pa naman ang mag-asawang yon. Grabe sa pagkagarapal. Sabi ko nga mag-iingat-ingat siya doon. Malalakas ang loob palibhasa marami mga kapit kaya kung manggarapal ng tao ganun-ganon na lang. Ganun po ba talaga yung ugali ng mag-asawang yon? Grabe naman sila. Yung para sa taong bayan kinakatkong pa nila. Yan talaga ang politika, anak. Kaya nga sabi ko sa papa mo sa susunod wag na siyang tatakbo ng konsehal. Kahit pilitin pa siya ng kapitan. Nako, mapapaaway ka talaga kapag ang intensyon mo maganda kasi marami ngayon sa mga opisyal ng barangay pa lang sugapa na sa katungkulan. Kaya mahirap madawit sa politika. Buti na lang po ako mag-aabogado. Nakangiting sabi ni Maynard kasunod ng pagsubo ng makakain. Nako anak, isa pa yung pag-aabogado. Napailing ang Ginang. Mana ka talaga sa tatay mo Kung ano pa ang komplikado, yun ang sinusuong niya. Baka pagdating ng panahon maging bayarang abogado ka lang. Nako, hindi ko matitik na tumanggap mula sa iyo. Tapos galing sa maling paraan. Siyempre ma, hindi ako magiging bayarang abogado. I promise. Ay nako, wag ka magsalita ng tapos anak. Kadalasan pa naman yung mga ganyang magsalita sila yung nasisilo ng mga sinasabi nila. Tingnan mo yung mag-asawang konsyal na yon. Noon ang bait-bait nila. Pero pagkapanalo lumabas ang tunay na mga kulay. Napakibit balikat ang binata bago muling humigop ng sabaw ng tinola. Sa bagay, pero I will do my best ma. Promise ulit. Napangiti at napabilib ang Ginang sa determinasyon ng anak, ngunit magkagayunman ay nag-aalala rin siya sa maaaring tahakin nitong buhay pagkalaon. Enough sa promise anak. Gawin mo na lang. Tsak na matutuwa pa kami ng papa mo niyan. Sige ma, promise. Ay, sa pagka-promise na nga pala. Nagtawanan sila pagkadaka subalit ang mga ngiting yun ay bigla ring nawala dahil ginulat sila ni Choco. Bigla na lang kasing nagtatatalo ng pusa na parabang takot na takot. Pagkadaka ay tumakbo ito papunta sa taas ng kwarto ni Maynard at nagtago sa ilalim ng kama. Oh, anong nangyari doon kay Choco? Takang tanong ng binata bago tumayo. Tapos na rin kasi siyang kumain. Parang nakakita ng multo Bigkas pa ng Ginang. Papakainin ko na lang po muna ma. Kagad kumuha ang binata ng natitirang cat food at saka ito inilagay sa kainan ng pusa. Choco, kain na. Choco, Mingming. Sigaw niya subalit hindi ito nagpapakita. Akyatin mo na lang doon sa kwarto mo anak. Mukhang takot na takot Nakita mo naman yung itsura kanina, di ba? Sabad ng Ginang habang nagliligpit na ng mga pinagkainan. Tapos na rin kasi siyang kumain ng mga sandaling yon. Sino naman ang katatakutan nun?
Pabulong niyang bigkas bago umakyat sa ikalawang palapag para hanapin ang pusa at pakainin ito. Nang nasa kwarto na si Maynard ay muli niyang tinawag ang pusa at tumugon naman ito kaya nalaman ng binata na nasa ilalim ito ng kanyang kama. Nilambing pa ng binata ang pagtawag dito habang kinakalampag sa sahig ang stainless nitong kainan. Kapag kasi naririnig yun ni Choco, kahit saang parte pa to ng bahay ay kaagad itong napunta dahil sinyalis yun nakakain na siya. Subalit nakapagtataka ng mga sandaling yun, nakadungaw lang habang sumasagot ng meow. Tila ba mayroon tong kinatatakutan? Tara na, Choco. Delicious to. Labas na dyan, dali. Anyaya pa ni Maynard pero ayaw talagang lumabas ng pusa sa ilalim ng kama. Napansin ng binata ang kakatuwang ikinikilos ng pusa kaya naman nagpalinga-linga siya sa paligid bago magbalik lingon sa alaga. Bakit, Choco? Bakit natatakot ka ba? Kanino? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang kumalubog ang pinto sa balkonahe. Dahil doon ay nagsumiksik na naman ng pusa sa pinakadulo kung saan ay hindi na maaabot ng binata. Napalingon naman sa balkonahe ang binata hanggang sa maaninag ng paningin niya ang isang imahe na tila pamilyar. Pa? Nagtataka niyang bigkas bago iwanan ng pagkain ng pusa. Papa? Ikaw ba yan? Naglakad siya palabas ng kwarto at saka nagtungo sa pinto ng balkonahe at binuksan ito. Pagsilip niya roon ay bigla na lang nawala ang nakita niyang imahe ng kanyang ama. Nadagdagan din ang pagtataka ng binata dahil hindi naman malakas ang hangin para tangayin ang pinto sa balkonahe at biglang sumara. Pagkatapos noon ay narinig niyang muli si Choco na nagmeow ng ilang ulit kaya naglakad siya pabalik sa kwarto at laking gulat nga niya nang mahapyawan ng kanyang paningin ang isang imahe na kahalintulad pa rin ng kanyang ama. Nakatuwad ito na paramang sinisilip ang pusa na natatakot naman ng mga sandaling yon. Papa? Sa isang kisap mata lang ay biglang naglaho ang kanyang nakita, kaya nabigla ng husto ang binata ng mga sandaling yon. Dali-dali niyang tinawag si Choco na ayaw pa ring lumabas sa ilalim ng kama. Kaya naman hinatak niya na ito ng sapilitan at saka niyakap. Pagkatayo niya, hawak ang pusa ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Napatalo naman ng pusa at nakalmot pa ang binata dahil nagpupumiglas ito bago tumakbo palabas ng kwarto at bumaba ulit sa unang palapag ng bahay. Tila nilamig naman si Maynard na mga oras na yon, kaya bigla na lang siyang napayakap sa kanyang sarili. Kusang nagtaasan ng kanyang mga balahibo at mula sa talampakan ay gumapang ang lamig na nauwi sa kilabot hanggang sa maipon ito sa kanyang batok. Dahilan para mapahawak siya sa bahaging yon. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Parang may mali ah. Bigkas pa ni Maynard sa sarili habang natitigilan dahil parang may kung anong presensya na siyang yumayakap sa kanya. Dahil siguro to sa pinanood ko kanina, kaya ganito eh. Dugtong pa niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ang mga nangyayari pero sa hindi malamang kadahilanan ay biglang nakaramdam ang binata ng kakaiba. Pakiwaring niya ng mga sandaling yon ay may hindi magandang nangyayari o mangyayari. Hanggang sa mula sa kusina ay nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa kay Ginang Alicia. Mama! Dali-dali siyang bumaba at tinungo ang kusina hanggang makita ang kanyang ina na nasa lababo. Ma, ano nangyari? Kagad nilapitan ni Maynard ang ina na nung mga oras na yon ay umiiyak na habang hawak-hawak ang cellphone nito. Ma, ano bang nangyari? Bakit kayo sumisigaw at biglang naiyak dyan? Hinawakan ni Maynard ang ina sa balikat at seryoso itong tinanong. Nag-aalala na rin kasi siya ng mga sandaling yon. Ma, sumagot ka naman po, please. Hindi na nga nakapagsalita si Ginang Alicia ng mga oras na yon. Pumalaho na lang ito ng pag-iyak hanggang sa tila mawawalan na ito ng malay tao. Dahil doon
ay mas lalong nabahala ang binata. Inalalayan niya ang ina at saka dinala sa sala para umupo. Hindi pa rin tumitigil ang ginang sa pag-iyak, kaya labis na nang nangamba si Maynard dahilan ng pagkuha nito sa cellphone ng ina para tingnan yon. Doon na nga nagulantang si Maynard sa kanyang nabasa. Sa sobrang pagkabigla ay nabitiwan niya ang cellphone ni Ginang Alicia. Mabuti na lang at hindi ito nabasag. Ma, totoo ba to? Tanong ng binata na nung mga oras na yon ay nangingilid na rin ang mga luha matapos mabasa ang mensahe. Ma, anong nangyari kay Papa? Napayak na lang ang ginang at napayakap sa kanyang uniko iho na napayak na rin dahil sa masamang balita. Kasunod noon ay nagdatingan na rin sa kanilang bahay ang ilang opisyal kasama ang kapitan sa kanilang barangay. Kinumpirma nga ng mga ito eksakto alas 8:30 ng gabi ay nabaril sa ulo si Ginoong Michael at dead on the spot ito. Sakalang napagtanto ni Maynard ang mga nangyari kanina. Ang nakita niyang imahe ng ama sa balkonahe pati sa kwarto at ang pagkatakot ni Choco na parang nakakita ng multo. Lahat pala ng yon ay dahil sa nagpaparamdamang kaluluwa ng namayapan na niyang ama. Nang gabing yon ay sobrang nanlulumo ang mag-ina matapos matanggap ang masamang balita na nadawit sa isang insidente ang kanilang pinakamamahal na si Ginoong Michael. Pagsapit ng 3 araw, matapos makremate ang bangkay ni Ginoong Michael ay dinala na nga kaagad ito sa cremation niche columbarium. Dahil sa pandemya, kaya naman limitado lang hanggang 3 araw ang paglalamay sapagat ito ang naging patakaran noon. Otomatiko na rin na ikikremate ang mga bangkay para na rin sa seguridad ng mga mamamayan. Bukod doon ay naging limitado lang din ang paglalamay dahil iniiwasan ang paglaghanap ng COVID. Nang matapos ang libing ay kaagad nagsampa ng kaso ang mag-ina laban sa mag-asawang konsehal na sina Goreng at Linda sapagkat sila ang number 1 suspect sa pagbaril kay Ginoong Michael habang pauwi ito ng bahay. Malinaw na sila lang ang naging kaaway ni Ginoong Michael bago mangyari ang pamamaril at marami rin ang nakakilala sa mag-asawang ito kung gaano sila kagarapal at kung gaano kagaspang ang kanilang pag-uugali. Dahil sa malakas na kapit kaya ganon na lang makaasta ang mga ito na tila walang sinasanto kapag sila na ang nasa ring. Huwag kayong mag-alala, Ma. Ipapakulong natin sila. Magtiwala po kayo sa batas. Makakaroon din ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Pangako yan. Kumpiyansang bikas ni Maynard habang inaalo ang ina dahil hindi pa rin tanggap ang sinapit ng asawa nito. Nagpunas naman ng luha ang ginang at saka muling yumakap sa anak. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon dahil sa nangyari sa papa mo. Napaka-inosente niyang tao. Gusto niya lang makatulong sa kapwa pero ganun pa ang sinapit niya. Ang sakit-sakit, anak. Magpakatatag lang po tayo, Ma. Ilalaban natin to. Kahit na anong mangyari, mapapakulong natin ang mga hayop na yun. Makalipas pa ang ilang mga araw, nakatanggap sila ng balita na ipinatawag na nga sa police station ang mag-asawang konsihal dahil sa iilang ebidensya laban sa kanila. Nakulong nga sina Goreng at Linda habang patuloy na umiikot ang kaso. Natuwa naman ang mag-inang Alicia at Maynard matapos itong mabalitaan sa pag-aakalang mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Subalit ang kasiyahang yon ay ilang araw lang nilang naramdaman. Nabalitaan kasi ng mag-ina na nakapagpiyansa ang mag-asawang konsihal at pansamantalang nakalaya habang iginugulong ang kaso. Galit na galit si Ginang Alicia matapos yung mabalitaan, habang ang binata niyang anak ay hindi naman lubos maunawaan kung paano nga naman nakakalaya ang mga may sala. Ano ba naman talaga to? Ganito ba talaga ang batas dito sa atin? Bulong ng binata sa sarili habang tinitingnan ng ina ng mga sandaling yon na umiiyak na naman dahil sa nabalitaan nito
Dahil sa balitang yon, ay tinungo ni Ginang Alicia at Minard ang bahay ng kanilang kapitan para tanungin ito tungkol sa nangyari. Gusto nilang malinawan bago marap sa pulisya at magtanong ng magtanong. Pagdating sa bahay ng kapitan na kaagad silang pinaunlakan, ay nagtungo sila sa opisina nito at doon ay nagkaroon ng talakayan. Kap, paano po nangyari yun? Kung may mga ebidensya naman na nagtuturo na sila ang bumaril sa asawa ko, paano sila nakakalaya? Hindi ba may ebidensya na? Hindi ko matatanggap ang ganito, Kap. Kailangan ng hustisya ng asawa ko. Kahit ako, hindi matatahimik hanggat hindi sila nakukulong. Pagalit na sabi ni Ginang Alicia. Nang makita ng kapitan ang itsura ng ginang na namumula ng husto, ay pinakalma niya muna ito at sinabihan si Minard na painumin ng tubig ang kanyang ina. Ginawa nga ito ng binata at nang kumalma na si Ginang Alicia ay saka na nagpaliwanag si kapitan. Dahil magsisimula palang gumulong ang kaso ay hindi pa napapatunayang kriminal ang mag-asawang konsehal at kaya sila nakakalaya dahil may pera silang pampiyansa. Pinayuhan din ang mag-ina ni kapitan na kumuha ng mahusay na abogado kung gusto talaga nilang maipakulong ang mga salarin. Pag-uwi nila ng bahay ay kitang-kita ni Minard ang panlulumo ng kanyang ina. Ma, magpahinga na po muna kayo. Malumani na tugon ng binata habang hinahagod ang likod ng ina na nagsisimula na namang umiyak. Salamat, anak. Tugon ng ginang, kasunod ang pagbuntong hininga ng malalim. Halika nga rito at payakap ako. Kagad lumapit ang binata at mahigpit na niyakap ang ina. Ilang minuto sila sa ganoong proseso hanggang sa namalayan na lang din ni Minard na naluluha na rin pala siya. Makukuha natin ang hustisya, ma. Huwag kayong mag-alala. Payo pa ng binata pagkatapos nitong tumanggal sa pagkakayakap. Kukunin kong abogado si Lawrence, ang ninong mo. Tanda mo pa ba siya? Best friend yun ng tatay mo na nag-abogado rin. Pagkuway bigkas ng ginang. Bigla akong naalala, nak. Paborito mo yung ninong mo na yon nung bata ka. Kaya siguro ginusto mo na rin na maging abogado. Tumawa ng mapait ang ginang matapos yung maalala. Napangiti rin naman si Minard dahil kahit papaano ay nakita niya rin na muling tumawa ang kanyang ina. Ngayon ko lang nalaman yun, ma. May ninong pala akong abogado. Anas pa ng binata. Oo, batang-bata ka pa kasi nung huli mo siyang makita. Buti na lang noong nalaman niya na nabaril ang tatay mo nag-chat yun sa akin na tutulong siya. Sabi niya nga huwag na natin siyang bayaran . Diba sabi ko naman sa inyo, ma, hindi lahat ng abogado nababayaran. Katulad yan, yung ninong ko pala isang halimbawa ng pagiging mabuting abogado. Napabuntong hininga ulit ang ginang dahil sa mga sinabing yon ng kanyang uniko iho. Sana nga, anak, makamit natin ang hustisya para sa papa mo. Dapat lang talaga na magbayad ang mga taong yon para hindi na mapamarisan at mabawasan na mga mapang-abuso sa kapangyarihan dito sa lugar natin. Tama kayo dyan, ma. Muling hinagod ng binata ang likuran ng ginang na nagpupunas na ng mga luha. Magpahinga na po kayo. Para po bukas may lakas kayo. Sige, anak. Good night. Eksaktong pagkasabi nun ng ginang ay saka naman tumalon sa kanya si Choco na parang gustong magpalambing. Nagngitian naman ng mag-ina bago tuluyang magtungo ang ginang sa kwarto, tangan-tangan si Choco. Si Minard naman ay saglit munang nagmuni-muni sa balkonahe at inalala ang kanyang ama. Doon ay napahagulgol siya ng tuluyan habang nakayakap sa sarili. Hanggang ngayon kasi ay parang bangungot pa rin para kay Minard ang lahat. Hindi niya lang ipinapakita sa ina na sobrang nasasaktan siya dahil gusto niyang magsilbing kalakasan ni Ginang Alicia sapagkat ramdam na ramdam niya ang tindi ng kalungkutan na nararamdaman ng kanyang ina. Pa, kung alam ko lang na yun na pala ang huli natin pagkikita. Naluluha niyang sabi habang ang tinig ay gumagaralgal. Don't worry pa.
Gagawin namin ang lahat para maipanalo ang kaso at makulong ang bumaril sa'yo. Narinig mo naman ang sinabi ni Mama na tutulong ang ninong ko na best friend mo raw. Isa rin pala siyang abogado. Malamang magaling siya. Pa, sigurado mananalo tayo. Mananalo po tayo. Pagkatapos sabihin niyo ng binata ay parabang gumaan ang mga daladalahin niya sa dibdib. Kahit papaano ay guminhawa na ang kanyang paghinga dahil nakapaglabas na rin ng bigat ng saloobin. At ilang saglit pa matapos ang mga sentimiento ay nagtungo na nga siya sa kanilang kwarto at natulog ng mahimbing. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na ngang gumulong ang kaso na inihain ng mag-inang Alicia at Minard laban sa mag-asawang konsehal na sina Goreng at Linda. Katulad ng inaasahan ni Minard dahil sa sinabi ng kanyang ina, mahusay nga ang ninong niyang si Lawrence. Sa umpisa pa lang ng paglilitis ay maganda na ang kinalabasan ng lahat, kaya tuwang-tuwa ang mag-ina at laking pasasalamat nila sa Diyos dahil malaki-laki ang tsansa na maipanalo na nila ang kaso. Natapos ang unang paglilitis na panig sa kanila ang sitwasyon. Kitang-kita naman ang galit sa mga mukha ng mag-asawang Goreng at Linda dahil sa nangyari. Kaya ng araw na yon ay umuwing masaya ang mag-ina, kahit pa nakakapagod at tila nakakaubos ng lakas sa mga pangyayari. Parang hinihigop ng trial courtroom ang buong lakas na mag-ina habang sumasailalim sa pagdinig ng kaso. Ma, galing-galing pala talaga ni Ninong Lawrence, no? Nakakabilib. Masayang sambit ni Minard. Isa na siya sa mga idolo kong abogado ngayon. Gusto ko siyang pamarisan, ma. Kapag naging abogado ko, magiging katulad ko siya. Tumatayo sa katotohanan. Magaling nga talaga si Lawrence. At mabuti na rin yan anak na tularan mo siya. Pero huwag muna tayo masyado magsaya. First trial pa lamang ito. Malamang sa malamang yan gagawa na ng hakbang ang mga walang hiyang mag-asawa na yon. Magaling din ang mga abogado nila. Siguradong hindi yun basta-basta magpapatalo. Idaan na lang po natin sa panalangin, ma. Malumanay na sambit ng binata. Oo, tama. Sabay ngang nanalangin ang mag-ina ng gabing yon at pagkatapos ay natulog na sila ng maayos at walang ibang iniisip. Nagdaan ulit ang mga araw. Sa ikalawang pagdinig ay hindi dumalo ang mag-asawang konsehal, kaya naman napuspone ng trial. At ng ikatlong pagdinig ay bigla nang nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Habang nakikinig ang mag-ina sa paglilitis ay tila ba iba ang pakiramdam ng binata ng mga oras na yon. Ganitong-ganito ang pakiramdam niya nung gabi ng pagkamatay ng kanyang ama. Dahil doon ay saglit na napalabas ang binata para magtungo sa banyo. Habang naglalakad ay parang naaninag niya ang kanyang ama na naglalakad papunta sa fire exit. Papa? Wala sa sarili niyang sambit na bigla na lang din siyang nilamig. Napayakap ang binata sa sarili at pagkatapos ay sinundan na nga ang nakita niyang papunta sa fire exit. Pagbukas niya ng pinto, pakbang na sana siya nang hindi sinasadyang makarinig siya ng mga tinig na nag-uusap mula sa baba. Nang marinig niyang binanggit ang pangalan ng kanyang ninong ay marahan niyang sinilip ang mga yon at tahimik na nakinig hanggang sa matapos ang usapan ng mga yon. Halos mabingi ang binata at hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Nagpasalamat din siya sa espiritu ng kanyang ama dahil dinala siya sa lugar na yon para masaksihan ang katotohanan. Hindi lang sukat akalain ni Minard ang mga nalaman ng mga sandaling yon, kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa trial courtroom at doon nga ay nakita na lang niya na umiiyak na ang kanyang ina. Sa ikatlo hanggang sa matapos ang buong paglilitis ay natalo nga ang mag-ina. Hindi napatunayan na ang mag-asawang konsehal na sina Goreng at Linda ang bumaril o nagpabaril kay Ginoong Michael. Dahil doon ay tuluyang nakalaya ang mga ito at napawalang sala. Hindi naman matanggap ni Ginang Alicia ang naging resulta ng paglilitis,
Pero kahit ganoon ay nagpasalamat pa rin siya kay Lawrence subalit hindi si Maynard. Isang gabi ay natsyempohan ng binata ang kanyang ninong at kinausap niya ito ng masinsinan. Alam mo ninong, nung una iniidolo kita dahil ang galing mong abogado. Sabi nga ni mama kaya ako raw pinangarap na maging abogado dahil sa'yo. Pero nang malaman ko yung ginawa mo sa kaso ni Papa, ng best friend mo, ng matalik mong kaibigan, bumaba ang tingin ko sa'yo. Saka siya dumura sa sahig. Akala ko pa naman may dignidad ka. Pero nagkamali ako. Nagkamali kami ni Mama. Isa ka rin lang pala sa mga abogadong bayaran. Pinagpalit mo sa malaking pera ang dignidad mo. Nakakahiya ka. Napaiyak na ng tuluyan ng binata. Pero kahit ganun ang ginawa mo, hindi niyo mababali ang katotohanan. Haabulin kayo ng konsensya niyo hanggang kamatayan. At pinapangako ko na hindi ako magiging katulad niyo. Matapos sabihin ng mga yon ay nagmamadaling umalis ang binata. Naiwan namang walang kibo si Lawrence na napangiti na lang dahil na real talk siya ng kanyang inaanak. Isang buwan matapos ang nangyari ay nabalitaan na lang ni Ginang Alicia at Maynard na namatay si Lawrence dahil sa ambush. Tinarget kasi ito ng kalabang kliyente at dead on the spot din. Samantalang ang mag-asawang konsyel naman ay nasangkot sa isang car accident na parehong naging kritikal ang kalagayan sa ospital. Kalaunan ay namatay din si Goring dahil sa komplikasyon at kasunod ng kanyang asawa na bago tuluyang malagutan ng hininga ay inamin na silang ang mag-asawa ang bumaril at pumatay kay Ginoong Michael. Wakas!